Asawa pa rin naman ako ni Jerome. Tsaka hindi mo naman ako kilala. Hindi mo naman alam kung anong pagkatao ko para pagsabihan ako ng ganyan. Mabait din naman ako sa'yo, hindi ba? Bakit kailangan pa umabot na lagi mo akong inuutusan tapos sinisiraan kay mama? Ay para matigil ang pagiging ilusyonada mo. Ano bang iniilusyon ko? Totoo namang asawa ko ni Jerome at biyanan ko yung amo mo. Ay, ang dami mong sinasabi. Pumunta ka na doon at hihiwalay mo yung mga damit. Siguro naman alam mo kung paano labhan ng maayos yung mga yon, ano? Tapos, yung mga magagandang dress ni madam, hiwalay mo rin ang labayon kasi mamahalin yon at baka masira. Tapos yung mga damit din ni sir, ayusin mo yung paglalaba, ha? Huwag mong ibara-bara yung parang paglalaba mo sa mga damit mong mukhang basahan. Pweh, ayaw rin nila ng maamoy ang laba. Dapat nun, ilang beses mong babanlawan na wala na talagang bula. Pigain mo mabuti dahil dito sa loob yun isasampay. Bawal yung paarawan dahil nawawala yung kulay ng damit. Tapusin mo yon bago tanghali dahil magluluto ka pa ng pagkain. Ayoko magluto ngayon dahil masakit ang mga kamay ko. Matanda na ako. Nananakit ng mga daliri ko. Kaya ayusin mo trabaho mo. Minsan, may mga tao na hindi nilulugar ang sarili sa kung ano ba dapat sila sa loob ng bahay. Katulad na lamang ni Carmel, na walang ibang ginawa kundi ang mag-utos kahit na ang trabaho niya bilang kasambahay ay pinagagawa sa iba. Ano kayang malupit na kaparusahan ang nababagay na maipataw sa palautos na kasambahay? Nakakahiya nga po, ma. Dapat nga po sa bahay na lang po ako. Ano ka ba naman? Ang anak ko rin naman ang nagsabi na mas maganda kung magkasama tayong dalawa. Hindi ka pa rin ba sanay sa akin? Huwag ka mag-alala. Hindi naman ako masamang biyenan. Hindi naman po sa ganoon, ma. Hindi lang po ako sanay na baka po hindi ako makakilos agad sa bahay. Ganun po. Oh, at bakit ka naman kikilos sa bahay? Hindi ka naman inasawa ng anak ko para may maging kasambahay kami. Meron na rito sa bahay. Siya yung madalas na makakasama mo. Lalo na kapag nasa school ako at wala rin ang papa mo. Sandali lang ha, ito siya. Si Manang Carmel. Hello po, Manang. Manang, ito si Queen, yung asawa ni Jerome. Ay, siya po pala yon, ma'am. Ganda niya po pala, no? Kaya po nagustuhan siya ng anak niyo. Hindi kasi ako nakapunta nung kasal niyo. Gawa nga na umuwi ako sa probinsya namin dahil nagkasakit yung anak ko. Dito na muna siya titira hanggat wala pa si Jerome. Mga 3 years, ano? Yun nga pong sabi niya. Babaraw po nila ng barko yun. Mabait naman niyang si Manang. Masarap din siya magluto. Pwede ka magpaturo sa kanya. Halika, isasama kita sa kwarto mo. Ito yung kwarto no ni Jerome. Hindi pala kayo nakapunta rito noon, ano? Halika, may ipapakita ko sa'yo. Mabait ang biyenan ko, Lola Telang. Hindi siya sobrang yaman, pero masasabi po na nakakaangat sila sa buhay. Nagtatrabaho sa barko ang asawa ko na bunsong anak nila. 2 lang ang anak nila. Ang panganay na nasa malayong lugar kasama ang pamilya nito. Ang asawa naman ni Mama Marjorie may negosyo at madalas nawala sa bahay dahil kung saan-saan nagpupunta. Ang biyenan ko naman po, nagtuturo siya sa isang sikat na kolehiyo. Katulad nga ng sabi ng biyenan ko, laging kami lang ng kasambahay nila na si Manang Carmel ang madalas na naiiwan sa bahay. Maaga kasing umaalis si Mama, tapos gabi na rin siyang umuuwi. Maayos naman nung una. Hanggang sa ang dami ng tinatanong sa akin ni Manang Carmel. Bale hindi ka nakapagtapos ng college. Hanggang 2nd year lang po ako. Uy, paano mo naman nakilala si Sir Jerome? Nag-work po ako noon bilang tourist guide tapos po isa siya sa mga turista. Tapos niligawan ka na niya at sinagot mo na siya kasi alam mong makakaangat ka na sa buhay kapag siya ang naging asawa mo. Po? Hindi naman po sa ganon, Manang. Bali, naging magkaibigan muna kami. Hindi ko naman po alam na mayaman sila eh. Ang sabi niya lang sa akin na nagtatrabaho siya sa dagat. Akala ko nun mangingisda siya. Tapos, nakilala ko lang yung parents niya nung ikakasal na po kami. Oy, bakit para namang ang bilis yung magpakasal? Bakit? May tinatakasan ka ba? Wala naman po. Siya po yung may gustong maikasal agad kami. Jesus!
Alam ko na yung ganyan na gawain ng mga oportunistang taga-probinsya. Alam ko na pera lang ni Sir Jerome ang gusto mo. Nagpapanggap ka lang na mabait sa harapan ng pamilya niya, pero sa susunod dyan, lalabas na rin syempre yung tunay mo ugali. Wala ka naman palang pinag-aralan. Bakit pa kita pinagsisilbihan, di ba? Total, wala ka namang ambag dito sa bahay. Mabuti pa, ikaw ang maglinis ng banyo. Po? Bingi ka ba? Ikaw ang maglinis dito sa bahay. Bakit may angal ka ba? Isusumbong mo ba ako kay Madam? Ay subukan mo. Baka nakakalimutan mo 30 years na nila akong kasambahay. Ako na yung kasama nila, wala pa silang anak. Ako na ang kasama nila bago pa nagkaroon ng asawang mga anak nila. Subok na ang pagkakakilala nila sa akin. Kaya mas paniniwalaan nila ako kaysa sa'yo. Sige. Pagkatapos mo, ikuha mo ako na maiinom ko. Gusto ko namang umapila nun, pero nahihiya po ako. Wala naman akong kakampi sa loob ng bahay kung magkataon man. Siguro kakampi ko sina Mama, pero base sa sinabi ni Manang, mas kilala na siya. Baka maging dahilan pa ako ng gulo. Ayoko pa naman sa lahat yung may nag-aaway ng dahil lang din sa akin. Nangyari pala ito noong 2005, Lola Telang. Nung mga panahon na to, walang usong gadget. Wala ring gaanong CCTV nito, lalo na sa loob ng bahay, kaya walang nakikita na kahit na ano kapag ako ang naglilinis at nag-aasikaso sa bahay. Akala ko nga, bibihira lang akong uutusan ni Manang hanggang sa nasundan pa ito. Hoy, linisan mo nga yung kwarto ni Madam. Bakit po? Ano bakit mo? Ano bang akala mo sa sarili mo? Amo ka na rin sa bahay na ito? Hindi po ba kayo yung kasambahay? Hindi ba wala kang pinag-aralan? Hindi ka nakapulot ng ginto, ha? Naglinis na kasi ako ng kusina. Tutulong naman ako dito sa bahay pero sana wag naman yung parang ako na ang lahat. Sumasagot ka pa ngayon? Alam mo na pwede at kaya kitang siraan sa amo ko. Hindi ka pa kilala ng mga yon. Pwede kong sabihin napakatamad mo. Kahit pa maging mabait sila sa'yo, alam mong madali ka lang masisiraan. Tsaka, hindi mo ba nakikitang nagpapahinga ko? Ang dami kong nilinisan kanina, ha? Pero pagod din naman po ako eh. Wala akong pakialam. Bilisan mong maglinis doon dahil baka doon ka nalang tumambay. Ang tamad mo ano? Akala mo ata ikaw ng amo rito porket pinakasalan ka lang ni Sir Jerome. Wala kang kahit na anong ambag sa bahay na ito. Ang sabi ko nga, tutulong naman ako. Pero hindi naman yung ako na lang palagi ang pinapakilos mo. Tapos saka ka lang gagalaw kapag andito si na Mama. Ganun talaga. Matagal na nila akong kasama. Kumbaga, para na nila akong kapamilya. Kaya may karapatan din akong mag-utos, lalo na sa mga taong kararating lang din dito. Yung klase ng tao na mahirap lang naman sana, pero mataas ang pangarap, kaya ginalingan para makabingwit ng mayaman at titira sa magandang bahay. Pagod na rin po ako. Hindi pwede. Maglinis ka doon, huwag mo akong sinusubukan, ha? Sige, makikilala mo talaga kung sino ako. Hindi ko siya sinunod dahil masakit ang kamay ko. Ang dami kong nilinisan sa kusina kanina. Paano, pati yung ilalim ng lababo pinalinis na rin niya sa akin. Hindi ko rin akalain nakakaiba pala talaga ang ugali ni Manang Carmel. Nung umuwi si Mama, sabay kaming kumain, tapos narinig ko pa ang sinabi ni Manang. Ma'am, huwag ka naman masyadong makalat kapag nasa bahay ka lang, ha? Alam mo naman na may katandaan na rin ako. Hindi ko masusundan yung mga kalat mo. Kalat? Anong kalat? Hindi naman po ako nagkakalat dito, Ma. Ma'am, hindi naman po ako nagsisinungaling. Matagal na ako nagtatrabaho sa inyo. Paano naman po ako magsisinungaling, hindi ba? Subok niyo na po ang ugali ko. Alam niyo na kahit na anong panahon, kahit may sakit pa ako, malinis at maayos ako magtrabaho. Pero ngayon po, medyo matanda na ako. Hindi ko naman po kayang sundan lahat ng kalat dito sa bahay. Tsaka wag po kayo panay-utos sa akin na kahit pagkuha man lang ng tuwalya ninyo, sa akin niyo pa iutos.
Hala, Ma, hindi ko po yun ginagawa. Hindi po ako nag-uutos sa kanya, tsaka hindi po ako nagkakalat. Kumain na muna tayo. Mamaya na natin yan pag-usapan. Alam ko na sa itsura ni Mama na para bang hindi siya natutuwa sa mga narinig niya, habang si Manang naman ay mukhang natutuwa na siya ang kakampihan. Hindi nga ako nagkamali. Hindi naman nagalit sa akin si Mama, pero pinagsabihan niya ako na wag ko namang iutos lahat kay Manang. May mga pwede raw akong iutos, pero kung kaya ko naman daw gawin, pwedeng ako na lang ang gumawa. Nalaman ko na umiyak si Manang Carmel, kaya siya ang mas pinaniwalaan. Mas matagal na nga naman siya sa bahay na yon, mas alam niya kung paano makukuha ang loob ni Mama. Wala akong nagawa dahil wala naman akong kakampi. Wala naman ang asawa ko. Nung mga panahon kasi na yon, wala namang gaanong paraan para makausap ko si Jerome, kaya ang inaasahan ko lang ay yung pag-uwi niya. Kung makakapag-usap kami, halos 1 beses sa 2 linggo, dahil nga wala namang signal sa barko. Kung magpapadala ko ng email, minsan 1 buwan pa bago niya makita. Ako yung naghihintay ng tawag niya, pero bibihira lang yon, lalo na at mahalang bayad sa ganon. Isang umaga, nung gumising ako, nakita ko si Manang Carmel na nakangisi. Ano ka ngayon? Naniwala ka na sa akin. Totoo yung sinabi ko na mas kaya kong paniwalain si na Madam na ako ang mas kawawa. Bakit mo po ba ito ginagawa sa akin? Wala naman po akong kasalanan sa inyo. Tsaka hindi naman po ako tamad dito sa bahay. Hindi ko naman po kayo pinahihirapan, di ba? Dahil oportunista kang babae. Ay, ginagamit mo lang yung ganda mo para kunwari matino kang babae. Tapos kukunin mo lang ang loob nila para magkaroon ka ng pera. Ganon naman yun, hindi ba? Ganon yung plano mo para maiahon sa hirap ang pamilya mo. Hindi ko po alam ang sinasabi ninyo. Hindi ko nga po nakakausap yung mga magulang ko. Tsaka hindi po ako nagpapadala ng pera sa kanila. Wala kang trabaho, anong inaasahan mo? Malamang yung pera ni Sir Jerome, hindi ba? Malaki ang sahod doon. Tapos sa'yo lang mapupuntang lahat ng yon. Oy, kunwari ka lang na mabait ngayon kasi bago ka pa lang. Oy, siya, may inuutos si Madam. Yon ang gawin mo. Pumunta ka ng bayan, tapos bumili ka ng bangus. Ngayon, hiwain mo, tapos ibabad mo sa suka na may bawang. Tapos ipiprito mo yon. Pwede bang ikaw na lang ang magprito? Hindi kasi ako marunong eh. Tapos takot din ako sa mantika, lalo na kapag tumatalsik. Mahirap ka lang tapos takot ka sa ganyan. Hindi yan totoo. Nag-iinarte ka lang. Pagkatapos mo magluto, yung mga damit labahan mo na yung mga yon. Huwag mo lang hintayin umabot na naman kay Madam ang sumbong ko, ha? Hindi na ako umapila dahil alam ko kung paano siya maging nakakaawa. Ayoko namang sabayan siya na magsumbong o kaya ay magpaawa rin. Mas mukha naman siyang magaling sa ganong bagay. Saka pakiramdam ko mas paniniwalaan siya. Kaya kahit napagod na ako, sinusunod ko pa rin ang gusto niya. Ilang linggo na palaging ganon ang ginagawa ko. Sumusunod ako sa mga utos niya sa akin kahit na hindi ko rin naman siya amo. Isang araw, masama ang pakiramdam ko noon kaya hindi ako makalabas ng kwarto ko. Magpapakuha sana ako sa kanya ng pagkain pero ayaw naman niya kaya ako na lang ang nagluto para sa akin. Maya-maya pa, biglang dumating si Mama. Ma'am, ako na kasing magluto para sa'yo. Bakit ka ba nahihiya sa akin? Sabi ko naman na magpahinga ka na lang sa kwarto mo. Dadalhan din naman kita ng gamot. Sinabi ko naman na hindi ko pa kaya magluto agad kasi nga may pinagagawa sa akin si Madam. Sorry na po. Ma'am ha, huwag ka na magalit sa akin. Anong nangyayari? Ma, andito ka na po pala. May naiwan kasi ako may kukunin lang ako. Anong nangyayari? Sorry po talaga ma'am. Nagagalit po kasi sa akin si Ma'am Queen dahil hindi ko po siya agad nalutuan ng pagkain gusto niya. Masama raw pong pakiramdam niya kaya iinom siya ng gamot. Tinatapos ko lang po kasi linisin yung sinasabi niyo po sa akin. Hindi ko naman po alam na nagmamadali siya. Sorry po talaga ma'am. Wala naman po akong inuutos sa'yo, Manang
Ako na lang po kako magluluto ng pagkain ko dahil nahihiya akong mag-utos sa'yo. Eh di naman po ako nagagalit sa'yo. Hindi ka po nagagalit kasi andito po si Madam. Kaya nga ngayon na ako humihingi ng sorry. Nak, huwag mo naman masyadong iasa lahat kay Manang, ha? Kung kaya mo naman, pwede naman na ikaw na lang muna ang gumawa, di ba? Ganun naman po talaga ang ginagawa ko, Ma. Hindi naman po ako nag-utos sa kanya kahit na isang beses po. Kauutos mo lang sa akin kanina, ma'am. Ang sabi mo, nalabhan kong lahat ng mga damit mo at gusto mo yung malinis na malinis. Sa tagal kong nagtrabaho dito, ngayon lang ako napahiya ng ganito. Sorry na po. Hindi ko naman alam. Wala naman akong dapat ihingi ng tawad sa kanya. Pero paiyak na siya at alam ko na ang susunod nun. Maaawa sa kanya si Mama at makikita na ako ang mali. Umalis din agad nun si Mama matapos niyang makuha kung ano yung naiwan niya. Habang si Manang naman, tumawa lang dahil siya na naman ang nagwagi. Kapag natapos ka diyang kumain, linisan mo yung pinagagawa ni Madam, ha? Pagod ako ngayon, gusto ko magpahinga. Masama nga ho ang pakiramdam ko ngayon. Baka pwedeng sa susunod na lang ako magkikikilos dito sa bahay. Hindi ko po talaga kaya sa ngayon. Oy, wag mo nga ako artehan. Hindi ka naman amo rito. Hindi nga kita pinapasahod. Pero hindi ba asawa pa rin naman ako ng amo mo? Di ako tumatanggap ng ganyang amo, ano? Katulong ka lang din naman doon, ha? Hindi ba? Walang pinag-aralan? May galit ka ba talaga sa akin, Manang? Ano, may nagawa po ba ako sa inyo na hindi ko alam? Basta. Nakakainis ka lang. Ayaw kita rito. Andito man po ako o wala. Ganun pa rin naman po yun eh. Kasambahay ka pa rin naman dito. Tapos ako asawa pa rin naman ako ni Jerome. Iba man yung bahay ko, hindi na magbabago yun. Ganyan talaga mga langaw na nakaapak sa kalabaw, ano? Akala nila sila na yung mas mataas sa lahat. Hindi po ako nagmamataas, Manang. Masama po ang pakiramdam ko. Huwag niyo naman po sana akong awayin ngayon, oh. Basta. Gawin mo yung inuutos ko sa'yo. Hindi na ba pwede na ako lang yung kikilos dito sa bahay, ano? Dumating ka lang dito ng biglaan eh. Hindi kita amo, ha? Hindi ako magkakaroon ng amo na walang pinag-aralan at galing pang probinsya. At mas kaya ko pa rin paniwalain sila na akong kawawa. Dahil sino ka ba naman, hindi ba? Sobrang bigat ng katawan ko pero ginawa ko pa rin ang pinapagawa niya sa akin. Maalikabok yun kaya wala akong ibang ginawa kundi ang umubo. Nahihirapan na nga rin akong huminga noon pero wala akong magawa kundi ang tapusin ang trabaho ko. Matapos noon, bumalik na ako ng kwarto. Katatapos ko lang ding uminom ng gamot at gusto ko nang magpahinga. Anong karapatan mo magpahinga, ha? Hindi pa malinis ang kusina. Ginawa ko na nga yung utos mo. Sino ka asahan mo maglilinis ng kusina? Ako pa rin, ha? Ako maghuhugas ng mga pinagkainan mo kanina? Kapal na ba na mukha mo? Masama ko kasi talagang pakiramdam ko. Gusto ko magpahinga. Hindi pwede. Wala kang karapatan. Kung ako nga kahit matanda naglilinis pa rin dito sa bahay Ano na lang ang sasabihin sa'yo ni na Madam kung malalaman na yung manugang nila sobrang tamad pala. Hindi naman po ako tamad. Nilalagnat lang po talaga ako. Pag mo ako artehan dyan, hindi ako ang asawa mo na madali mo mauto, ha? Naya ka naman. Wala ka nang naitutulong dito sa bahay. Nagpapaka-feeling Reyna ka pa. Hoy, Queen. Queen lang ang pangalan mo, ha? Pero alipin ka pa rin. Wala kang pinag-aralan. Hindi ka rin galing sa marangyang pamilya. Ibig lang sabihin doon, wala kang kahit na anong ipagmamalaki. Kaya bumangon ka dyan at linisan mo ang kusina. Hindi ko alam kung bakit hindi ako pumapalag kapag inuutusan niya ako. Kahit na ang dami niyang masasakit na salitang sinasabi sa akin. Sunod-sunod ang pag-uutos niya sa akin na halos ayaw na rin niya akong magpahinga. Nung nagpadala sa akin ng pera si Jerome, nag-abot ako kay Mama para tulong sa bahay. Ano ka ba? Huwag ka na magbigay sa akin. May magagastos naman dito. Itabi mo yan. Ipunin mo para kapag nakabalik na ang asawa mo, may pera kayo. At kung magkakaroon kayo ng anak, di ba? Para po sana pambahid po ng bills, Ma, o kaya po bayad po kay Manang Carmel. Ay,
Ako na ang may sagot dyan. Hindi mo naman yan dapat iniisip. Ako na ang bahala sa mga gastos dito sa bahay. Kung kailangan ko naman, hihingi naman ako sa'yo. Hindi kasi ako nang hihingi ng pera sa mga anak ko. Tapos yung asawa ko, may trabaho naman yun. Tapos hindi rin naman kami magastos na tao. Sure po ba kayo, Ma? Naiya po kasi ako na parang wala po akong ambag dito. Hindi yan. Okay lang talaga. Bumili ka na rin pala ng mga gamit mo. Nakita ko yung mga sinusuot mo, mga luma na. O sige, sa Sunday lalabas tayo, mag-mall tayo. Tapos bumili ka na rin ng mga kailangan mo, ha? Opo, Ma. Salamat po. Kahit na anong pilit ko kay Mama, ayaw niya talagang tumanggap ng pera mula sa akin. Ayaw niyang kunin ang bigay ng anak niya at wala namang problema sa akin kung kukuha siya. Sinamahan niya pa ako na kumuha ng bank account noon para doon ko iipunin ang pera na ipadadala sa akin ni Jerome. Tinuruan niya rin ako kung paano ko hahatiin ang saipon saka sa mga pangangailangan ko. Dahil nahihiya ako, minsan ako na yung bumibili ng grocery. Pero pinagsasabihan ako na wag nga raw. Hindi naman daw ako malaking pabigat sa kanila para ako pa ang gumastos ng pagkain ko. Hanggang sa isang araw, sa kasarapan ng tulog ko, bigla na lang akong ginising ni Manang Carmel. Ano akala mo? Pwede ka na matulog hanggang ganitong oras? Huwag kang tatamad-tamad riyan. Bumangon ka. Bakit po, Manang? Anong bakit? Baka nakakalimutan mo magkukuskus ka pa ng banyo. Tapos magtatapon ka pa ng basura at maglilinis ng likod ng bahay. Hindi ko ho kaya lahat niyan ngayon. Anong hindi mo gagawin? Ang kapal naman pala ng pagbumuka mo, ano? Tatanggi ka pa talaga? Wala kang ambag dito? Nagbibigay ako ng ambag. Ayaw naman ni Mama. Ang ibibigay mong ambag yung bigay ni Sir Jerome. Ha? Hindi mo naman yun pera. Sa asawa ko naman yun galing. O ayan! Lumabas din ang tunay mong intensyon. Pera lang talaga ni Sir ang gusto mo. Wala ho akong sinabi na yung pera niya lang ang gusto ko. Ang sinasabi ko yung pera ng asawa ko. Pera ko rin naman yun. Ay wala akong pakialam sa mga katwiran mo. Mababang uri pa rin ang tingin ko sa'yo. Wala tayong pagkakaiba, ha? Kaya bumangon ka na dyan at huwag kang masyadong pabuhay, Reyna. Wala sana akong balak bumangon, pero hinila niya ako. Sa pilitan niya akong pinaglilinis ng banyo. Nilinisan ko naman na to nung nakaraan pero hindi raw siya nasisiyahan dahil may mga nakikita pa siyang dumi. Ano ba naman yung klaseng paglilinis na yan, ha? Hindi ganyan. Sinabi ko na sa'yo na ayusin mo, hindi ba? Kamayin mo yan! Malinis naman na to ah. Tama na to. Tsaka kung nakikita mo na hindi ito maayos, ikaw ang maglinis. Binabayaran ka para sa trabaho mo na ganito. Ay, ang kapal na mukha nito ha. Hindi naman ikaw ang amo ko. Kaya hindi ka kasama sa pagsisilbihan ko ha. Dito ka lang nakatira pero hindi ka kasama sa dapat kong susundin. Hindi naman kasi ako nag-uutos sa'yo, Manang. Ako naman ang gumagawa ng sarili kong gawain dito sa bahay ha. Huwag ka nang panisalita dyan. Ayusin mo na yan. Gusto ko pagbalik ko malinis na yan. Huwag mo akong aartehan ha. Kamayin mo yan. Para namang hindi ka kumakamay ng dumi noon. May malinis pa nga yung inodoro kaysa sa pagkatao mo. Ayoko na. Hindi ko to lilinisan. Isusumbong kita kay Ma'am. Isumbong mo. Hindi naman tama itong ginagawa mo eh. Ako ang inuutusan mo rito sa bahay. Hindi mo nga ako amo, pero hindi rin naman ikaw ang nagpapasahod sa akin. Di ba? Ay, okay. Ay sige, ganyan pala gusto mo ha. Ngayon, magkakaalaman tayo kung hanggang saan ba dapat umabot yung ganyang pag-uugali mo. Ako pa talagang kinakalaban mo ha. Alam ko na kung ano ang gagawin niya. Magpapaawa na naman at magsusumbong yan kay Mama. Naghihintay ako na magsalita siya kapag naroon si Mama pero wala siyang ginawa hanggang sa umabot na kinabukasan. Pero akala ko wala siyang naisumbong kay Mama. Yun pala, sinabi niya yun noong wala ako doon. Kaya nang magising si Mama, kinausap niya ako. Nak, kapag may kalat ka, itapon mo na ng diretso ha. Ayoko talaga ng makalat sa bahay. Hindi naman po ako makalat, Ma. Tsaka naglilinis po ako dito sa bahay.
May nakita kasi ako mga nakakalat na napkin sa banyo. Ayoko ng ganun. Pinalinis ko na kay Manang. Ang sabi niya, iyo raw yun. Kasi hindi naman siya nagbabanyo doon Tayo lang naman. Hindi naman ako gumagamit ng napkin. Tapos tayong dalawa lang ang babae rito sa bahay. Maliban na lang kay Manang. Ayoko sa lahat ang dugyot, ha? Hindi naman po ako ang nagkalat nun, Ma. Ako nga po yung naglinis ng banyo. Sabi nga ni Manang, nagpatulong siya sa'yo. Kaso lang daw, sinungitan mo siya at sinabi mo na hindi ka kasambahay. At dapat siya ang naglilinis sa bahay dahil binabayaran mo lang siya. Nak, sa totoo lang, ayoko naman sabihin sa'yo to, no? Kasi matagal na talaga namin kakilala si Manang Carmel. Mabait yon at maaasahan. Ngayon lang siya nagkaroon ng reklamo na ganito Huwag mo naman sanang pagsalitaan ng hindi maganda ang matanda, ha? Hindi ko naman po talaga yung pinagsasalitaan ng hindi maganda, Ma. Tumutulong po talaga ako dito sa banyo. Yun na nga ang sabi ko sa kanya. Naturuan ka na lang niya ng mga basic lang ba? Hindi mo naman kailangan yung buong bahay talaga ang lilinisan mo Yung mga bagay na pwede mo lang namang gawin. O kaya, kung ayaw mong maglinis, huwag ka na lang magkalat, ha? Yun lang naman. Opo, Ma. Sorry po. Hindi na po mauulit. Mabait naman yun si Manang Carmel. Pero huwag mo naman sana samantalahin, ha? Kasama na namin ng matagal na panahon yon. Hindi na kami kumuha ng ibang kasambahay kasi subok na namin na mapagkakatiwalaan at maaasahan. Baka kasundo mo rin siya. Saka magpaturo ka sa kanya na magluto para pagdating ng asawa mo, pwedeng ikaw na ang magluto sa kanya. Alam mo, ang mga lalaki, gusto kasi ng mga yon yung maasikaso at marunong sa bahay. Ako rin naman, nung bago kami ng papa mo, hindi rin ako marunong sa ibang gawaing bahay. Si Manang Carmel lang din ang nagturo sa akin. Minsan kasi, kahit na may kasambahay tayo, hinahanap pa rin ng mga asawa natin yung aruga at pagkilo sa bahay na tayo ang gumagawa. Huwag mo sanang masamain tong mga sinasabi ko sa'yo. Hindi ko naman po minamasama, Ma. Sige po, pagbubutihin ko po, lalo dito sa bahay. Salamat po, Ma. Pasensya na rin po kayo. Ay, okay na yun. Ayoko lang yung may kakaibang nangyayari dito sa bahay. Gusto ko yung maayos tayong lahat. Tapos maayos din kayo ni Manang. Kasi ayaw mo ba yun? Kapag nagkaroon na kayo ng anak ni Jerome, dalawa na naaalagaan ni Manang. Si Jerome at yung anak nyo. Nakakatuwa kaya yun? Opo nga, Ma. Sige po. Hindi ko masabi ang totoo sa biyenan ko dahil hindi ko alam kung paano ko ipaliliwanag sa kanya na may kakaibang ugali ang tao na nakasama niya ng 3 dekada. Nasa kanila lang mabait si Manang Carmel, habang sa akin para akong kalaban. Dahil nagwagi na naman si Manang, malawak na naman ang ngiti niya. O Aido, pinaniwalaan ka ba? Sabi ko na ba sa'yo, hindi sila maniniwala sa'yo dahil ako pa rin yung iniisip nilang tama. Kasi ako yung nakasama nila na matagal. Ikaw, wala ka pang 1 taon dito. Hindi pa nila alam kung totoong mapagkakatiwalaan ka ba o hindi. Kaya wag mo na akong suwayin kapag inuutusan kita. Ganito ka rin ba sa asawa ng kuya ni Jerome? Ay, hindi Mayaman yun Tsaka doktor yun. Ibig sabihin doon, matalino. Bakit ako? Ano ka ba? Wala ka na ba natapos, hindi ba? May pinag-aralan ka ba? Wala naman, hindi ba? Doktor ka ba? Nurse ka ba? Teacher? Ano ka ba bukod sa malanding probinsyana na umakit na mayamang lalaki para maiahon ka sa lusak? Asawa pa rin naman ako ni Jerome. Tsaka hindi mo naman ako kilala. Hindi mo naman alam kung anong pagkatao ko para pagsabihan ako ng ganyan. Mabait din naman ako sa'yo, di ba? Bakit kailangan pang umabot na lagi mo akong inuutusan tapos sinisiraan kay Mama? Ay para matigil ang pagiging ilusyonada mo. Ano bang iniilusyon ko? Totoo namang asawa ko ni Jerome at biyenan ko yung amo mo. Ay, ang dami mong sinasabi. Pumunta ka na doon at ihiwalay mo na yung mga damit.
Siguro naman, alam mo kung paanong labhan ng maayos yung mga yon, ano? Tapos yung mga magagandang dress ni madam, ihiwalay mo rin ang laba yon kasi mamahalin yon at baka masira. Tapos yung mga damit din ni sir, ayusin mo yung paglalaba ha. Huwag mong ibara-bara yun na parang paglalaba mo sa mga damit mong mukhang basahan. Ayaw rin nila yung maamoy ang laba. Dapat noon, ilang beses mong babanlawan na wala na talagang bula. Pigain mo mabuti dahil dito sa loob yon isasampay. Bawal yung paarawan dahil nawawala yung kulay ng damit. Tapusin mo yon bago magtanghali kasi magluluto ka pa ng pagkain. Ayokong magluto ngayon dahil masakit ang mga kamay ko. Matanda na ako. Nalalakit ng mga daliri ko. Kaya ayusin mong trabaho mo. Sinunod ko na lang ang utos niya dahil baka kung ano na naman ang isumbong niya kay mama. Habang naglalaba ako, kung ano-anong pagmamando niya sa akin, minamadali niya rin ako at ang gusto niya, maayos ang paglalaba ko. Parang lahat ng kinikilos ko mali sa paningin niya. Masakit na ang kamay ko noon kapipiga ng mga damit. Kasi kahit na wala naman ng bula, gusto niyang banlawan ko pa rin. Ang dami kong nilabhan noon at natapos ko naman bago magtanghali. Matapos noon, inutusan naman niya akong magluto ng tinola. At ang gusto niyang himay sa malunggay ay isa-isa talaga. Tapos, wala yung maliliit na tangkay. Sobrang pagod na ako noon, pero hindi niya pa ako pinagpapahinga. Dahil matapos naming kumain ng tanghalian, pinalinis naman niya sa akin ang kusina. Tapos, pinaglinis niya rin ako ng sasakyan. Gabi na nung natapos ako sa iba kong ginawa, sakto na umuwi na si mama. Pawis na pawis ka naman, nak. Nagpatulong po kasi ako sa kanya saglit na maglinis sa labas, ma'am. Kagigising niya lang din po kasi kaya naisipan ko po magpatulong. Para po makapag-usap din po kaming dalawa. Para banding na rin po namin, ma'am. Kagigising mo lang, nak? Oh, anong oras na? Hindi po, ma. Hindi naman po ako natulog ngayong hapon eh. Pagod na nga po ako kasi ang dami kong ginawa dito sa bahay po. Ano ka ba naman, Ma'am Queen? Marami na ba para sa'yo yung hiningi kong tulong sa paglilinis sa labas? Hayaan mo sa susunod, hindi na lang ako hihingi ng tulong sa'yo, ha? Baka kasi sabihin ni Madam na inaabuso naman kita. Hay, ayan na naman kayong dalawa. Magpahinga na muna kayo. Dahil naibigay ko na ang gusto ni Manang Carmel, hindi na talaga siya tumigil na mag-utos sa akin. Kahit na pagod na ako, madalas inaangkin niya kung ano yung trabahong ginawa ko. Hanggang sa napansin na yata ni Mama na nagbabalat ang kamay ko. Okay ka lang ba, anak? Parang may butlig-butlig yung kamay mo. Hindi po kasi ako pwede masyadong nakababad sa tubig, ma. Nagsusugat po talaga yung kamay ko. Tapos kapag po matapang pa yung sabon. Ano ba kasi ang ginawa mo? Naglaba po ako. Naglaba ka? At bakit naman naglaba ka? Manang, bakit naglaba si Queen? Siya po yung may gusto doon, ma'am eh. Nakita ko na lang po kasi siya na naglalaba na. Naglilinis po ako dun sa sala tapos pagpunta ko po sa kanya naglalaba na po siya. Pinipigilan ko nga po siya pero ayaw niya pa rin po. Sa susunod kapag ganon, kunin mo na agad ha. Hindi pala pwede yung kamay niya sa ganon eh. Saka huwag kang maglalaba. Hindi ko naman sinabi na maglaba ka. Ang sinabi ko, matuto ka lang sa ibang gawaing bahay. Kasama na yung pagluluto. Pero hindi yung ganon na parang kasambahay ka na rito. Manang, huwag mo sanayin na ganon ha. Opo, ma'am. Sorry po. Hindi ko naman intensyon na ako ang kampihan ni Mama, pero mukhang ayaw ni Manang ang nangyari. Kitang-kita ko na naman sa mukha niya na naiinis siya sa akin. Wala naman akong ibang ginawa sa kanya. Kung tutuusin, ako naman ang dapat na mainis sa kanya dahil simula nung dumating ako, wala na siyang ibang ginawa sa bahay. Lagi siyang nagpapahinga, tapos sa akin na niya pinapatrabaho. Ngayon na napansin na ni Mama, saka naman siya biglang nagpapalusot. Kinabukasan, nung umalis na sina Mama, naiinis na naman siya sa akin. Sobrang arte mo naman. Hindi yun pag-iinarte. Totoo naman talaga eh.
Ilang beses ako nakababad sa tubig at sabon nang paulit-ulit mo kong pinaglalaba, di ba? Wala pa rin naman akong pakialam. Maglaba ka doon ng kortina. Sinabi na nga ni Mama na hindi ako pwede, di ba? Iba na lang ang gagawin ko. Ako na lang maglilinis sa mga kwarto. Ay, hindi pwede. Gawin mo kung anong inutos ko. Hindi porket nakita ka lang ni Madam na may sugat dyan sa kamay mo, pwede ka na tumanggi sa mga sinasabi ko sa'yo. Para maging maayos tayong dalawa, gawin mo kung anong inuutos ko. Ayoko nga. Ay, di sige. Isusumbong kita. Isumbong mo ko. Ano ba? Bitiwan mo nga ako? Aray! Nasasaktan ako! Ano ba? Hinihila niya ako noon, Lola Telang. Tapos, ang higpit pa ng hawak niya sa akin, kaya bumabaon sa balat ko ang kuko niya. Sa paghila ko ng kamay ko, nawalan siya ng balanse. Dahil nga matanda na siya, natumba siya at tumama ang balakang niya sa gilid ng mesa. Sakto naman na biglang dumating si Mama dahil naiwan niya ang isa niyang bag. Naabutan ni Mama na parang ako yung gumawa ng masama. Ma, hindi po ganun yun. Siya po yung nawala ng balanse. Ito po yung pagkakahawak niya sa akin, oh. Mahigpit po. Hindi po yun totoo, ma'am. Kilala niyo naman po ako, hindi ko po yun gagawin. Hinawakan ko po siya dahil tinulak niya ako. Kumapit lang po ako sa kanya. Ang sakit na po ng balakang ko ngayon Huwag niyo naman po akong tatanggalin, madam. Kailangan ko po ng trabaho dahil alam niyo naman po na may mga anak at apo ako na umaasa sa akin. Pero hindi ko po talaga siya tinulak, Ma. Dalhin na muna natin sa ospital si Manang Carmel. Baka mapano pa siya. Dahil mas malala ang tinamong pinsala ni Manang, siya ang pinaniwalaan ni Mama. Hindi naman siya nagalit sa akin ng sobra, pero pinagsabihan niya ako na sana raw sa susunod ay matuto kong gumalang sa mas nakatatanda sa akin. Hindi ko alam kung anong isinumbong sa kanya ni Manang Carmel na dahilan kung bakit ganon ang nangyari, pero mukhang nakakaawa nga siya sa kwento niya. Dahil maging si Mama ay mangiyak-ngiyak. Mag-isa lang ako sa kwarto ko habang umiiyak. Bakit ba parang ang laki naman ng kasalanan ko? Hindi naman ako masamang tao. Hindi rin naman ako gold digger. Tsaka sumusunod naman ako sa mga sinasabi sa akin Pero bakit para namang lumalabas na ang sawa kong tao? Parang ayoko na sa bahay na ito. Pero nandito kasi sila Mama at mabait naman sila sa akin. Hindi ko naman pwedeng paalisin si Manang Carmel. Umiiyak na lang akong mag-isa sa kwarto ko, Lola Telang. Para bang gusto ko na lang lumipas na yung taon para umuwi na ang asawa ko. Ang pangako niya kasi sa akin, kapag umuwi na siya, lilipat na kami ng bahay, tapos bubuo na kami ng sarili naming pamilya. Magkakaroon na kami ng anak. Parang mabilis lang naman ang 3 taon, pero ang tagal kapag nandito ako sa bahay at kasama ko si Manang Carmel. Kahit na magsumbong ako, parang hindi naman yon ang pinakikinggan dahil mas nakakaawa siya dahil nga matanda na siya. Tapos, kilala na siya ng mga tao rito sa bahay. Lalo na yung kwento niya tungkol sa mga anak niya at lalo na sa mga apo niya. Saka hindi lang basta kasambahay ang tingin sa kanya, kundi kapamilya na. Ilang araw pa ang lumipas, hindi gaanong makakilos si Manang Carmel, kaya ako ang kumikilos sa bahay. Kuha mo nga ako ng tubig. Meron na. Gusto ko yung malamig. Kanina sabi mo yung walang yelo kasi iinom ka ng gamot. Bakit ba ikaw pa yung mas may alam sa gusto ko? Tapos yung mga bedyas ko pala, palabahan ko ha? Parang sobra naman yata ang pag-uutos mo sa akin, Manang. Ano naman sa'yo? Ikaw ang may dahilan kung bakit ganitong nangyayari sa akin. Hindi ba? Kung hindi mo naman ako itinulak, hindi ako magkakasakit. Alam mo na nga na matanda na ako, hindi ka malang ba naawa sa akin? Wala naman kasi akong ginawa sa'yo Hindi ko naman sinasadya na maitulak ka. Tsaka iniwas ko lang naman yung kamay ko. Paano? Ikaw ang unang nanakit sa akin. Ay ano? Pinagalitan ka ba ni Madam? Ano, ha? Hindi naman ako pinagagalitan ni Mama. Mahinahon niya akong pinagsasabihan palagi, no? Ay, so proud ka pa? Ganon?
Gagawin ko lang kung ano yung kaya kong gawin. Hindi ko obligasyon na maging kasambahay sa bahay na ito. Tutulong ako sa kung ano lang yung kaya ko. Batigas ka na ngayon. Ginagamit ko lang kung ano bang karapatan ko. Dahil kahit na wala akong pinag-aralan o galing man ako sa mahirap na pamilya, iisa lang ang alam ko. Amo mo pa rin ako at kasambahay ka rito sa bahay. Mas nauna kang dumating kaysa sa akin. Mas mataas pa rin ang posisyon ko sa'yo. Asawa ako ng amo mo at manugang ako ng amo mo. Ngayon ko na lang nagagawang ipagtanggol ang sarili ko dahil naiisip ko na simula pa nung bata ako, lagi na lang binababa ang tingin ko sa sarili ko dahil yon ang sinasabi sa akin ng ibang tao. Ngayon, dapat kaya ko nang magsalita para ipaglaban naman kung ano ang karapatan ko. Hindi man ako ang amo niya. Hindi naman ibig sabihin nun na hindi na rin niya ako gagalangin. Alam ko na isusumbong niya ako kay mama, pero wala naman siyang ibang maisumbong. Nakikita at naaabutan nila ako na kumikilos dito sa bahay. Ma, tapos na po ako magluto. Sorry po medyo nahuli. Akala ko po kasi mamaya pa kayo uuwi kaya inuna ko na lang po muna maglinis ng bahay. Okay ka lang ba? Huwag mo masyadong sagarin ang sarili mo dito sa bahay ha. Kukuha pa kasi kami ng bagong kasambahay Kung hindi pa magiging maayos si Manang, baka palitan na lang muna namin siya pansamantala. Tapos bumalik na lang siya kapag maayos na siya. Hindi naman kasi pwede na ikaw yung magtrabaho dito sa bahay. Kinausap niyo na po ba siya? Hindi pa. Mamaya ko pa lang sana siya kakausapin para kung gusto niyang umuwi muna sa kanila kasi nga kailangan niya rin na may mag-aalaga sa kanya. Tapos makakasama niya rin yung mga anak niya at mga apo niya. Marami po bang anak si Manang? 10 ang anak niya. Yung bunso niya kasing edad lang din ni Jerome. Nandito yun dati. Minsan kasama niya dito sa bahay. Akala ko nga nun girlfriend ni Jerome Yun pala magkaibigan lang silang dalawa. Hindi po ata naikwenta sa akin yun ni Jerome. Baka hindi na niya maalala yun. Pero ayun nga, nag-aral yun dito yung anak niya. Pero hindi nakatapos dahil kailangan na rin magtrabaho. Ewan ko lang kung may anak na rin yun o kung may asawa na Hindi na rin kasi naikukwento sa akin o baka nakalimutan ko na. Naintriga ako doon sa kwento ni Mama tungkol sa anak ni Manang Carmel. Parang bigla ako nakaramdam ng kakaiba. Baka yun ang dahilan kung bakit ayaw sa akin ni Manang. Dahil inaakala niya noon na anak niya ang pakakasalan ni Jerome. Tapos, nauwi lang din pala sa isang babaeng probinsyana na walang pinag-aralan. Hindi ko na yun itinanong kahit na kanino dahil iba pa yung problema sa ngayon. Nung nakausap ng biyenan ko si Manang Carmel, parang nakakilos ito bigla. Mukhang yung sakit niya noong mga nakaraan ay pagpapanggap lang para makapagpahinga siya. Habang ako na lang muna ang sumalo ng iba niyang trabaho. Pero nung nalaman niyang baka mapalitan muna siya, bigla na lang siyang gumaling. Mukhang sa akin na naman siya galit. Masaya ka na ba? Butikan mo na ako mapaalis sa bahay na to? Pero hindi mo yun magagawa. Mag-ingat ka na lang ha. Lalo na't baka hindi ka lang sa bahay na ito mawala at pati na rin sa buhay nila. Pinagbabantaan mo ba ako, Manang? Hindi naman sa ganon. Pinag-iingat lang naman kita. Hindi ko alam kung para saan ang mga salitang yon, pero kinakabahan ako. Iniisip ko nga na baka bigla na lang akong malason dito o kaya'y masaksak dahil kaming dalawa lang ang laging naiiwan sa bahay. Pero wala namang ibang nangyayari sa akin. Pero dahil sinabi nga niya na mag-iingat ako, talagang nag-ingat ako. May galit na siya sa akin dahil nga sa anak niyang hindi nakatuluyan ng asawa ko. Ilang araw pa ang lumipas, bigla na lang akong nagising na parang may bukol ako sa leeg. Maliit lang yon, parang kulani. Hindi ko pinansin dahil minsan kasi nagkakaroon ako ng ganon, lalo na kung may sugat ako. Nung panahon na yun kasi, may sugat ako sa bibig dahil nakagat ko. Pero makalipas ang halos kalahating taon, meron pa rin akong bukol. Pero ang nakapagtataka, parang lumalaki yun.
Palipat-lipat siya ng pwesto. Minsan nasa leeg ko, minsan nasa likod, nasa kilikili, o kaya nasa singit, nasa binti, minsan nasa gilid ng dibdib ko. Basta bawat parte ng katawan ko, minsan nakakapaan ko ng bukol. Alam kong hindi yun normal. Baka may sakit ako. Kaya isang araw, kinausap ko ang biyenan ko. Bukas magpa-check up ka ha. Bakit kayon mo lang to sinabi sa akin? Ikaw talagang bata ka. Dapat kapag may nararamdaman ka na, nagsasabi ka na kaagad. Baka mamaya lumala pa yan. Akala ko po kasi simpleng buko lang yun eh. Para pong kulani lang, ganun. Minsan talaga akala natin simple lang yung sakit natin eh. Pero hindi pala. Kaya dapat magsasabi ka na kaagad kung may nangyayari sa'yo. Maaga kang gumising bukas ha. Aalis tayo. Opo ma, salamat po. Mabuti na lang mabait ang biyenan ko. Hindi na siya nagtanong ng kahit na ano. Kinabukasan, maaga nga kaming umalis. Nagpatingin ako sa doktor at ang sabi lang nila sa akin noon, wala naman daw mali sa katawan ko. Para daw may bukol lang na nauntog. Wala silang makita na kahit na ano. Hindi rin naman masakit ang bukol ko. Kaya may nireseta lang silang gamot. Tapos iinumin ko yon sa loob ng 2 linggo. Kapag hindi pa rin daw natunaw, bumalik na lang ako. Hindi naman yon sumasakit, pero natatakot ako na baka may sakit akong malala na hindi agad nakikita. Meron pa namang ganong sakit, lalo na nung panahon na yon, hindi pa naman ganon kaayos ang teknolohiya. Kaya minsan, hindi agad nakikita ang sakit. Sinunod ko naman yung pag-inom ng gamot, pero sa halip na matunaw, pansin kong lumalaki siya. Hindi ko masabi sa asawa ko dahil ayoko naman na mag-alala siya sa akin. Nililihim ko na lang din kay mama ang totoo na hindi naman natutunaw. Hanggang sa isang araw, nasa harapan ako ng salamin at tinitingnan ko ang leeg ko at andon pa rin ang bukol. Wala kang ibang ginawa kundi tumingin dyan sa salamin. May kailangan kang plansyahin doon at kailangan na yun ni Madam bukas. Huwag kang masyadong bilib niya sa pagbumukabo. Ikaw na lang muna, Manang. May inaasikaso pa ako. Ano na ba inaasikaso mo, ha? Yang mukha mo, yang sarili mo. Gawin mo na yon dahil kailangan matapos yon. May ginagawa pa ako sa kusina. Mamaya na lang. Ako nang bahala doon. Hindi pwede yung mamaya na lang. Ngayon mo nga kailangan natapos yon. Ayaw mo talaga? Bakit ba lagi mo akong pinipilit na magtrabaho? Hindi ba dapat nakikisuyo ka na lang sa akin? Kung ayaw ko, wala ka namang dapat magagawa eh. Aba, ang tapang mo naman pala. Sino ka ba sa inaakala mo, ha? Basta ang alam ko lang, hindi mo ako utusan. Hindi kita pinapasahod, oo. At hindi mo rin ako pinapasahod. Kaya wala kang karapatan na utusan ako, ha? Kung wala ako sa bahay na ito, mas lalong wala ka lang din dito. Hindi mo ba nakita na kaya kanilang palitan kahit na matagal ka na sa kanila? Kasi gano'n naman talaga yung parte mo sa bahay na ito. Napakayabang mo no? Sino ka rin ba sa inaakala mo, ha? Hindi ka naman mapupunta rito kung hindi ka pinulot ni Sir Jerome sa basurahan, hindi ba? Bakit? Sino bang gusto mong pulutin ni Jerome sa basurahan? Yung anak mo ba? Ang walang hiya! Ano? Akala mo ba hindi ko alam? Ako yung sinasabihan mo na ilusyonada, yung anak mo naman pala yun. Masyado ring mataas yung pangarap ninyong makaangat sa buhay, di ba? O tapos yung iba yung pinili, doon kayo magagalit. Kung hindi mo naman kasi nilandi si Sir Jerome, sila naman talaga ng anak ko. Siya dapat ang nasa bahay na ito kasi agaw ka rin sa pera. Kaya ayun, nang nalaman mong may mahihita ka, ayun, hindi mo binitawan. Yung anak ko dapat ang asawa niya at hindi ikaw. Ngayon alam ko na kahit na anong gawin ko, hindi talaga tayo magkakasundo. Dahil paano nga naman yun mangyayari kung may sarili kang galit sa akin? Na kahit hindi ko naman sana kasalanan, sa akin mo sinisisi. Kung para talaga sila sa isa't isa, hindi naman ako ang pakakasalan ng asawa ko, hindi ba? Ibig sabihin lang nun, hindi niya gusto ang anak mo. Sakit! Ayan, buti at sumakit ang leeg mo. Kung ano-ano ba naman ang pinagsasasabi mo eh. Tsaka wag mong pangahawakan yung naging asawa ka niya dahil pwede naman niyang mawala sa'yo. Basta ang alam ko lang,
Hindi yan pang matagalan. Bakit ko pa pag-aaksaya ng oras ang gaya mo? Panghabang buhay ang kasal namin dahil mahal namin ang isa't isa. At planado na ang lahat. Kahit naawayin mo pa ako, hindi na magbabago na ako ang asawa. Alam ko na hindi ko na dapat pinapatulan ng matanda, pero naiinis na kasi ako sa kanya. Ilang araw pa ang lumipas, kung saan-saan na naman naglilipat ang bukol sa katawan ko. Ang problema, bigla itong kumikirot at nananakit. Gusto ngang ipa-opera ng biyanan ko pero hindi ko agad ginagawa. Gusto ko kasi nakasama ko ang asawa ko. Natatakot kasi ako na gawin yon nang wala siya, na baka hindi na kami magkita. Natatakot ako na baka kung ano pang mangyari sa akin. Habang tumatagal na may nararamdaman akong sakit, tuwang-tuwa naman si Manang Carmel. Hindi niya yun pinapahalata kapag naroon ang mga biyanan ko. Pero pag kaming dalawa lang, lagi niyang sinasabi sa akin na malapit na nga raw akong mamatay. Pero hindi ko yon iniisip dahil gusto ko pang mabuhay para magkaroon ng anak. Hanggang sa lumipas ang ilan pang mga buwan na laging nananakit ang bukol sa katawan ko. Aray ko. Grabe naman tong sakit na to. Hindi ko may paliwanag. Aray. Oh, Aida, buhay ka pa ba? Kaya mo pa ba, ha? Mukhang hirap ka na, laban ka pa ng laban, ano? Subuko ka na kasi. Hindi mo nga kaya, oh. Buti na lang hindi ako nakakaramdam ng awa sa'yo, ano? Ewan ko rin ba? Huwag na yun, Manang. Masama talaga ang pakiramdam ko. Ang sakit. Oh, Aida, nasa na yung yabang mo sa akin, ha? Hindi mo na ba kaya? May nalalaman ka pa niyang panghabang buhay kayong asawa mo, eh. Shucks! Mukhang hindi mo naman na siya maaabotang umuwi. Kung wala po kayong magandang sasabihin, huwag na lang po kayong magsalita. Ang tagal namang tumalob nitong gamot na ininom ko. Parang kanina pa to. Ang sakit. Aray! Hindi naman tatalabang kahit na ano dyan. Tanggapin mo na lang kasi na yan na rin ang katapusan mo. Sabi ko naman sa'yo na kung may kakalabanin ka, wag ako. Ha? Kasi hindi mo ako kilala. Hindi mo alam kung anong kaya kong gawin. Wala naman kasi akong ginagawang masama sa'yo, Manang. Ikaw lang yung nag-iisip na may nagawa ako sa'yo. Hindi ko naman talaga... Ang sakit! Aray! Ay sige lang, maghihiyaw ka lang dyan at mas natutuwa talaga ako kapag ganyan ang naririnig ko mula sa'yo. Ganyan yung gusto ko yung nakikita kong hirap na hirap ka sa pinagdaraanan mo. Parang natutuwa talaga ako kada iiyak ka dahil nasasaktan ka. Ayoko na. Sobrang sakit na talaga. Hindi ko na to kaya. Wala na bang paraan para mawala itong sakit na to? Ayoko na. Hindi ko na talaga kaya. Aray! Aray ko! Wala akong ibang ginawa nun kundi ang humiyaw sa sakit. Kahit na anong paliwanag, Lola Telang, hindi ko masasabi kung anong sakit yun. Hindi naman siya hinahalukay na laman kasi mas masakit pa doon. Kung saan tatapat ang bukol, doon sasakit ng sobra. Basta bigla na lang akong nagigising na hindi ko kinakaya ang sakit. Iyak ako ng iyak. Naaawa na nga sa akin ang biyanan ko. Minsan, hindi na siya pumapasok para lang alagaan ako. Ang laki ng ibinagsak ng katawan ko. Kahit na anong kain ko, wala talaga akong panlasa nun. Wala akong gana sa lahat. Mabuti nga, tumitigil na si Manang Carmel na utusan ako, pero hindi siya tumitigil na pahinain ang loob ko. Kung ano-ano na lang ang sinasabi niya sa akin. Parang hinihiling niyang mawala na talaga ako. Hanggang sa bumisita sa bahay ang kaibigan ng biyanan ko. Hindi ko alam kung anong meron, pero nung nakita ko yun, kinilabutan ako. Tapos, nalaman ko na lang na parang may kakayahan yun manggamot nung sinabi sa akin ni Mama. Kinikilabutan ako, nak.
Tingnan mo nagtataasan ang mga balahibo ko. Bakit po, Ma? Ano pong meron? Sinabi niya na binabarang ka raw. Kinikilabutan talaga ako. Ay, grabe. Hindi ko kinakaya yung mga sinabi niya sa akin. Takot na takot din ako. Po? Ano pong ibig niyo sabihin? Yung barang na talagang may ritual? Kinabahan naman po ako sa sinabi niyo, Ma. Naalala ko po yung mga kwento sa probinsya namin. Oo, nak. May kakayahan kasi yun eh. Unang kita niya pa lang daw sa'yo, alam na niyang may kakaiba. Lalo na nung nahawakan ka niya. Naniniwala ako ron kasi yun din yung gumamot dun sa nanay ng katrabaho ko eh. Grabe naman, sino naman ang babarang sa'yo? Kaya nga hindi ko muna siya pinaalis eh. Ang sabi ko sa kanya, gamutin ka na muna niya. Ang sabi niya, ganun ang araw ang gagawin niya mamaya. Andun siya sa kabilang kwarto. Parang nagre-ritual din siya doon. Kaya po ba may bukol ako na palipat-lipat sa katawan? Nakakatakot naman po. Grabe naman yung galit ng tao na yun sa akin para maisipan niyang gawin to. Wala naman po akong maalalang nakaaway ko, Ma. Kasi hindi naman po ako lumalabas ng bahay. Malalaman po kaya niya kung sinong gumawa nito sa akin. Hindi ko alam eh. Pero parang may clue siyang ibibigay, ganon. Ewan ko rin. Mamaya malalaman din naman natin yun. Hindi ko na kasi alam kung ano yung ginawa niya noon eh. Pero natatakot talaga ako. Kasi bakit naman biglaan na may ganyang nangyayari? Tapos parang ikaw pa talaga yung naging punteriya, di ba? Nung sinabi sa akin yun ni Mama, may tao na talagang pumasok sa utak ko. Si Manang Carmel. Ayoko pang maniwala pero yun na ang sinasabi ng kutob ko. Lalo na pumapasok at bumabalik sa utak ko yung mga pinagsasabi niya sa akin. Lalo na nung pinag-iingat niya ako. Alam ko naman na galit siya sa akin dahil nga ako ang napangasawa ni Jerome at hindi ang anak niya. Pero hindi ko akalain na aabot sa punto na ganito. Naniniwala naman ako sa itim na kapangyarihan. Pero hindi ko akalain na ako mismo ang makakaranas nun. Nung gabi na yun, parang pinipigilan pa ni Manang Carmel na gamutin ako kung ano-ano pang pangungumbinsi ang sinasabi niya sa biyenan ko. Pero hindi ito nakikinig sa kanya dahil malakas ang paniniwala nito sa albularyo na kakilala niya. Lalo pa at hindi rin naman daw intensyon na magpagamot ako. Kusa lang itong nadiskubre. Nagpunta lang naman daw yon sa bahay dahil may kukunin kay Mama na naiuwi niya nung magkakasama sila. Pero mukhang paraan na rin yon para makita niya ako at malaman ang nangyayari sa akin. Pagalingin niyo po ako. Gusto ko pa pong mabuhay dahil marami pa po akong pangarap. Gusto ko pa pong magkaroon ng anak. Wala din naman po akong ginagawang mali sa kapwa ko. Ayoko pong mawala sa mundo. Maniwala ka lang, nak. Gagaling ka rin. Babalik din sa taong gumawa niyan sa'yo ang ginawa niya. Kahit na kailan hindi nananalo ang demonyo. Kaya kumapit ka lang, ha? Malalabanan mo rin yan, anak. Opo, Ma. Naniniwala naman po ako. Hindi ko alam kung anong ginagawa ng albularyo. Pero may mga orasyon siyang binabanggit na hindi ko maintindihan. Wala namang masakit sa akin. Parang normal lang, pero malamig ang pakiramdam ko. Nanginginig din ang mga kamay ko. Halos wala pang 1 oras nung natapos siya. Sinabi niya na ibinalik niya sa mambabarang ang ginawa niya sa akin. Pero maooperahan daw ako dahil yun na yung maglalabas ng barang sa katawan ko. Nagtanong si Mama kung sino ba ang mambabarang o sino ang gumawa nun sa akin. Ang sabi lang sa kanya, kasama sa bahay. Walang pangalan, walang kahit na anong paliwanag at ang motibo ay inggit at galit. Tama nga ang kutob ko. Kasama natin sa bahay. Tayo lang naman ang nandito, anak. Hindi naman magpapabarang ang papa mo dahil hindi nga yun naniniwala sa ganyan. Saka inggit at galit. Hindi naman ako. Si Manang Carmel? O bakit?
Paano naman yun mangyayari? Ang sabi niya rin sa akin, inuunti-unti ka nga raw hanggang sa mamatay. Parang pahirap muna dahil ayaw na biglaan. Parang grabe yung galit kung ganon, hindi pa? Ma, may aaminin po ako sa inyo. Natatakot lang po talaga akong magsalita sa inyo dahil alam ko po mahihirapan din po kayong tumimbang kung totoo po ba ang sinasabi ko. Pero ito po, totoo po talaga ito, Ma. Ano yun? Hindi po kami maayos ni Manang Carmel. Noong una po, kinakaya ko pa yung panay-utos niya sa akin. Kasi po nahihiya din ako na magsumbong sa inyo. Lalo na lagi niyang sinasabi sa akin na bago lang ako at mas kilala niyo po siya. Na mas pinaniniwalaan niyo po kung ano man po ang sasabihin niya. Kaya po ako yung naging kasambahay dito. Tapos yung mga sumbong niya sa inyo, hindi po yung totoo, Ma. Galit po siya sa akin dahil akong naging asawa ni Jerome at hindi po ang anak niya. Kasi po kung hindi raw po ako nakilala ng asawa ko, wala naman daw pong problema sa kanila. Ay, sorry kung hindi ko inalam ang totoo. Hindi niyo naman po nakasalanan, Ma. Kasi po kayo rin po nagkaroon ng tiwala sa kanya. Kasi nga po matagal niyo na siyang kasama. Hindi ko lang po alam bakit kailangan pang umabot sa ganito na ipababarang pa ako. Hayaan mo, ako na ang gagawa ng paraan para maging maayos ka na rito sa bahay. Natatakot na nga po ako kay Manang Carmel. Parang hindi ko na po kayang tumingin sa kanya na baka bigla na naman po niyang ulitin kung ano yung ginawa niya sa akin. Huwag kang mag-alala, magkakampi tayo. Kakampi rin natin ang Diyos. At sabi ko nga na kahit na kailan hindi matatalo ng demonyo ang Diyos. Kaya wala kang dapat na ikatakot. Ako na ang bahala magpalayas ng demonyo na pinapasok ko sa bahay ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ni Mama. Pero malamang ay aalisin niya na si Manang Carmel. Mukhang alam na rin naman niya kung ano yung nalalaman namin. Hindi ko alam kung paano kumuha ng tamang pagkakataon si Mama para makausap si Manang Carmel. Naroon pa nga ako nung ginawa yun ni Mama. Para siguro marinig ko rin ang mga sasabihin sa kanya o kaya ay makapagbigay ako ng saloobin ko. Ma'am, huwag naman pong ganun maayos naman po ako sa inyo, hindi ba? Hindi naman po ako gumawa ng kahit na anong kalokohan. Kung may isinumbong man po ang asawa ng anak mo, wala po yung katotohanan. Mas kilala niyo po ako. Ilang taon po akong nagtrabaho sa inyo, di ba? Lahat po ng problema ninyo kasama niyo ako. Yun na nga, kaya masama talaga ang loob ko sa mga pinaggagawa mo. Nagsisinungaling po talaga yung si Queen. Bakit ako na naman? Wala naman akong sinasabi Maawa ka na ba sa akin, ma'am? Kararating mo lang dito. Ako yung lagi mong nakakasama at tumutulong sa'yo tapos kukumbisihin mo pa si madam na paalisin ako. Itong usapan natin para sa ating dalawa lang. Nakausap ko na ang asawa ko at ang sabi niya ako na ang magdesisyon kung ano ang mangyayari sa'yo. Kaya pasensya ka na. Kailangan na kitang tanggalin sa trabaho mo. Salamat na lang sa ilang taon nating pinagsamahan, pero tapos na ito. Hanggang dito na lang ang oras mo sa pamamahay ko. Ma'am, ano po bang gusto ninyong gawin ko? Luluhod po ako sa harapan niyo, wag niyo lang po akong tanggalin sa trabaho. Kailangan po ako ng pamilya ko. Hindi po pwedeng mawalan ako ng trabaho, ma'am. Sana alam mo na yan noon pa bago ka gumawa ng kalokohan, di ba? Ma'am, wala po akong ginagawang kalokohan. Kahit ano pong sabihin ninyo gagawin ko, huwag niyo po lang po ako tanggalan sa trabaho. Malaki na rin po ang pwesto niyo sa puso ko, ma'am. Para na po tayong pamilya dito, hindi po ba? Pamilya naman ang turing ko sa'yo. Hindi kita kaano-ano pero tinanggap kita sa buhay namin. Matagal tayo nagsama. Sa'yo ako humihingi ng payo. Pero si Queen, asawa siya ng anak ko na tinanggap ko ng buong buo sa bahay na ito. Wala kang karapatan na gawin sa manugang ko kung ano yung ginawa mo sa kanya. Nagsinungaling ka pa sa akin. Sinisira mo pa siya dahil lang sa dapat masunod ang gusto mo.
Ma'am, wala po talaga akong ginagawang masama sa kanya. Nagsisinungaling lang po siya. Ako po ang nagsasabi ng totoo. Kahit kailan po, alam niyo na ba na hindi ako nagsinungaling sa inyo, hindi ba? Hindi ko po ugali yun. Mas lalo namang hindi ako sinungaling, Manang Carmel. Ilang beses ko pong sinubukan na makuha ang loob ninyo dahil alam ko na mahal kayo ng pamilyang ito. Pero hindi niyo po ako hinahayaan na mapalapit sa inyo dahil galit kayo sa akin. Hindi mo na kailangang linawin ang side mo, Queen. Alam ko na. Kaya makakaalis ka na, Manang Carmel. Wala ka nang puwang sa bahay na ito. Ramdam ko na masakit para kay Mama na paalisin ang tao na nakasama niya ng mahabang panahon. Pakiramdam ko nga noon, ako ang nagdala ng gulo sa kanila. Pero nung hawakan ni Mama ang kamay ko, para bang sinabi niya rin sa akin na wala akong kasalanan sa mga nangyari. Kung ano man ang naging desisyon niya, yun na ang tamang gawin. Kahit na anong pagmamakaawa ni Manang Carmel, hindi na niya muli pang nakuha ang loob ni Mama. Noong araw na yon ay pinaalis na talaga siya. Bago pa nga siya tuluyang umalis ng bahay, nagsalita pa siya sa akin na hindi ko alam kung may halong pagbabanta. Masaya ka na ngayon, ano? Sige lang, kung nilantigin mong tama para sa'yo. Nawalan ako ng trabaho at inayawan ako ng amo ko na pinagsilbihan ko ng 3 dekada. Lahat yon kasalanan mo. Wala po akong kasalanan. Ikaw po may kasalanan ng lahat. Hindi ka naman po matatanggalan ng trabaho kung hindi mo yung ginawa sa akin, hindi ba? Naging mabuti naman po ako sa iyo eh. Kaso, ikaw talaga yung may ayaw sa akin. Maayos naman akong nakikitungo sa iyo pero lagi kayong galit. Hindi ko kasalanan kung hindi gusto ng asawa kong anak mo. At ito, lahat ng ito ay bunga ng gawa mo. Kaya wala kang ibang dapat nasisihin kundi ang sarili mo. Mas lalong wala akong ibang ginagawa. Umalis ka na lang, Manang, bago pa ako tumawag ng pulis. Wag ka na rin babalik dito. Pinuputol ko na ang kahit na anong ugnayan nating dalawa. Ngayon, alam ko na kung bakit si Queen ang pinili ng anak ko at hindi ang anak mo. Dahil hindi ko rin matatanggap na magkaroon ng balae na kasing sama mo. Hindi ko lang akalain na kaya mong magawa yon. Na sa tagal nating magkasama, hindi pa pala talaga kita kilala. Hindi ko alam na may isa pala akong kasama na sumasamba sa demonyo. Hindi na nakapagsalita pa noon si Manang Carmel dahil kusa na rin siyang umalis. Sa totoo lang, naaawa naman ako sa kanya. Pero wala naman akong ibang magagawa dahil gumawa na siya ng masama sa kapwa niya. Saka sinamama na rin naman ang nagdesisyon na paalisin siya. Makalipas ang ilang linggo, nagkaroon ako ng operasyon sa paa ko. Tinanggal yung maliit na bukol. Habang nagpapagaling ako, may kasambahay na bago na tumutulong sa akin. Mabait naman yun at mukhang mas matanda lang sa akin ng 5 taon. Ano na, kumusta na ang paa mo? Maayos naman na po, ma. Medyo pagaling na rin po. Ay, kumusta naman ang bagong kasambahay? Tingin mo, hindi naman siguro yun mangkukulam, ano? Mukhang hindi naman po dahil ang bait niya po eh. Tsaka maayos naman po siya kausap. Lagi ko nga po siya naririnig na nagdarasal. Siguro naman po may takot siya sa Diyos. Ay, mabuti naman, ano? Alam mo, ganyang edad din nung si Manang Carmel nung namasukan siya sa amin. Mukhang yan ang version nyo. Kung magiging maayos man siyang bagong kasambahay. May naging balita po ba kayo kay Manang Carmel? Nung nakaraan may nabalitaan ako. Parang hindi ata siya umuwi ng probinsya nila eh. May bago siyang pinapasukan dito. Kasi may sakit daw siya. May mga bukol daw sa katawan niya. Bigla ko na lang naalala yung sayo. Hindi ba ganun din yun noon? Binalik daw po ba yung barang? Yun ang sabi sa akin. Hindi ko rin alam kung sa paanong paraan pero mukhang yun na nga yung nararamdaman niya ngayon. Kawawa naman po pala siya, no? Oo, pero kasi yun din naman ang ginawa niya sa'yo, di ba? Kung ano talaga ang mali mong ginawa sa kapwa mo, yun din naman ang maling babalik sa'yo. O di ba? Yun na nga ang tinatawag nilang karma. Naawa lang din po kasi ako dahil may mga anak siya at apo na sa kanya umaasa. Sana hindi na lang po kasi niya dapat ginawa yung ganun eh.
Sana naging maayos na lang po siya. Kasi sa akin lang naman po siya galit eh. Sa inyo naman po maayos siya. Kaya nga po tumagal siya, hindi ba? 3 dekada po yun. Ay kaso nga, yung pinili niyang kasalanan. Ayoko sa lahat yung mga tao na lumalapit sa itim na kapangyarihan. Kasi para na rin nilang isinanla sa demonyo ang kaluluwa nila eh. Hayaan na lang natin, huwag na natin pag-usapan. Ang mahalaga, maayos ka na. Ang daming nangyari tapos hindi pa rin kayo nagkikita ng asawa mo. Ang dami niyong pag-uusapan yan. Kaya nga po eh. Hindi ko naman maikwento kapag magkausap kami kasi saglit lang talaga ang usapan namin eh. Hindi na nga po ako makapaghintay na makita siya. Parang buong taon na magkasama kami. Yun na lang ang magiging topic namin. Basta huwag kakalimutan ng apo ko, ha? Bigyan agad ako ng apo. Halos 1 buwan din ang tinagal bago gumaling ang paa ko mula sa operasyon. Sa mga sumunod na taon, kasama pa rin naman yung kasambahay na pumalit kay Manang Carmel. Dahil wala namang social media nung panahon na yon, wala na akong ibang naging balita pa kay Manang Carmel. Hindi ko na alam kung buhay pa ba siya o kung ano na ang lagay niya habang pinagdurusahan niya ang balik ng ginawa niya. Basta ang sabi lang sa akin ni Mama, pagtuunan ko na lang ng pansin ang buhay ko at ang pamilya na bubuuin namin ni Jerome. Sa taong kasalukuyan, may naging 4 kaming anak na malalaki na ngayon at ang nakakatuwa, yung kasambahay namin noon, siya pa rin ang kasambahay namin ngayon. Masaya siyang kasama at maayos naman. Pati mga anak ko ay kasundo niya. Ang pagkakaiba lang ng nangyari kay Manang Carmel, wala siyang anak na ipagpipilitan sa mga anak ko, kaya walang magiging gulo. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Lola Telang. Maraming salamat po. Minsan talaga may mga kasambahay na makakasama mo ng matagal at meron ding bibiguin ka. May mga taong papasok sa tahanan na may dalang malasakit, katapatan at paggalang. Pero minsan, sa paglipas ng panahon ay may nagbabago. Ginagamit pa nila ang tagal ng samahan para lang makapaminsala ng iba. Hindi lahat ng matagal na sa trabaho ay nangangahulugang tama ang asal. Hindi rin lahat ng tahimik ay mahina at hindi lahat ng umiimik ay bastos. Minsan, ang pananahimik ay bunga ng takot at ang pagiging mabait ay napagkakamalang kahinaan. Sa loob ng isang tahanan, madaling mabuo ang maling akala kapag iisa lamang ang pinakikinggan at doon nagsisimula ang panlilinlang at pang-aapi. Sa pagtanggap ng kasambahay, mahalagang hindi lang husay sa gawa ang tingnan, kundi pati ugali at pakikitungo sa kapwa. Tandaan na lamang natin na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa tagal ng paninilbihan, kundi sa kabutihang ipinapakita kahit walang nakakakita. Sapagkat ang kasinungalingan, gaano man katagal maitago ay may hangganan, at ang pang-aapi, balang araw, ay babalik sa gumawa nito sa paraang hindi niya inaasahan. Kayo ba mga apo, nakakilala na rin ba kayo ng kasambahay na palautos at siya pa ang unang nang aapi? Ano rin ang inyong opinyon tungkol sa karanasan ni Queen? Maaari nyo yang ibahagi sa amin. Naway nakapaghatid ito ng magandang aral. Shout out sa ilan sa mga masusugid na tagapakinig ng mga istorya ni Lola Telang. Katrina Sanggalang, Richelle Ann, Hana Maylin, Hasmin Vicente, Miss Ayeng, Joy Lagunday, Rebecca De Castro, Coco Uy, Elise Padilla, Princess Dave, Mirna Alfaro, Daisy de la Cruz, Matt Sarol, Ani Ramos, Mel Santarita, Mariel Barreto, Francisco Neng, Christy Rian Kylie from Canada,
Moonlight December. Mila Landicho from Saudi Arabia. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa pakikinig nyo araw-araw mga apo.